Alam niyo po yung mga peking Kristiyano po na yan, delikado po yung buhay po nila. Kasi nga po dahil sila ay peke, sa peking langit din po sila mapupunta. Ang ibig sabihin lang po nito, sila po ay mapapahamak dahil hindi po tunay or totoo yung kanilang pananampalataya. Kunwari lang po silang Kristiyano at nakitang tao lamang po ito. So hindi po talaga tunay yung pagiging Kristiyano po nila. Ngayon, paano natin malalaman kung talagang peke ang isang Kristiyano? Nang sa ganun, matulungan din natin sila. Peking Kristiyano, sino ba sila? Base sa Biblia. Hindi po natin maikakaila na sa panahon ngayon, napakaraming peking Kristiyano. Di ba? Unang dahilan nila ay sumasampalataya daw sila kay Kristo. Kaya Kristiyano sila. Ganun ba yun? Ano ba ang sabi ni Kristo mismo sa kanila? Basa tayo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nga panghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, sabi ng Panginoon Kristo, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasaan. Napakaliwanag ng sinabi ni Kristo sa kanila. Hindi sila kilala ni Kristo. Hindi sila kilala ng Kristo, ibig sabihin, hindi sila mga alagad ni Kristo. Sino ba ang kinikilalang alagad ni Kristo? Juan 12:26. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, sabi ng Panginoon sa Kristo, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Ang lingkod o alagad pala ni Kristo ay sumusunod yon sa Kanya. Hindi lang sumasampalataya, di ba? Si Kristo po ay mayroon kinaroroonan na sabi niya dapat sa lingkod niya or alagad ay andun din. Saan ba ang kinaroroonan ni Kristo na dapat andun din ang alagad niya? Sabi niya, Hebreo 3:1, kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi ng sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Hebreo 10:21, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Si Kristo pala ay pangulo sa bahay ng Diyos. Yun ang kinaroroonan niya. Nasa bahay ng Diyos. Siya ang pangulo. Diba? Yun ang maliwanag. Merong kinaroroonan ng Panginoon sa Kristo. Nasa bahay ng Diyos. Malinaw po yan. Itong mga peking Kristiyano, wala yan sa bahay ng Diyos. Alin ba ang bahay ng Diyos na kinaroroonan ni Kristo? Na si Kristo ang pangulo doon. Alin ba yun? Basa tayo. Ngunit kung ako'y magluhat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Yung palang maliwanag, ang bahay ng Diyos, yung palang iglesia ng Diyos.
Yan pang malinaw, ang mga tunay na Kristiyano, lingkod or alagad ni Kristo. At silang lahat ay nasa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Yung mga piking Kristiyano, nasa labas ng bahay ng Diyos sila. Wala sila sa loob. Hindi sila mga alagad talaga ng Panginoon sa Kristo. Hindi sila mga lingkod.